Uy, nako. Ingat-ingat tayo mga tol. Grabe yan. Banggaan pala yun, kaya pala nakahinto. So ngayon ay pupunta tayo sa Caloocan kay Enduro Moto. Yan o. Huge shoutout to Enduro Moto. Siya yung magsiset up ng ating tires para maging supermoto na, ganap na supermoto na itong si Dante. Kasama rin natin siya sa group na Supermoto Manila or Sumo Manila. Shoutout sa group ng Sumo Manila. Kung meron din kayong Supermoto, meron tayong grupo dito sa Luzon. Kasi ang Supermoto talaga is famous sa Cebu, sa Davao, sa Visayas and Mindanao sila famous eh. Kasi marami nagta-trail doon and then kinonvert nila into Supermoto. So sa akin kasi wala naman akong plano mag-trail. So ayan, kaya I'm gonna make this one a Supermoto. Ayan, shoutout nga rin pala sa Takara Tires. Sa kanila galing yung ating street tires na ikakabit dun sa rim set na inassemble ni Enduro Moto. Ayan, sobrang excited na ako sa magiging results. Ayan, and sabi ng mga nasa Sumo community namin na medyo tataas yung gas consumption ni Dante pag naka Supermoto wheels na. Since mas bibigat siya, madadagdagan yung bigat. Pero yun nga lang, mas madadagdagan yung traction sa street. Kasi right now, si Dante ay naka-stock tires pa. So yung stock tires nito is pang trail eh. Dual sport tire siya, pero more of dinesign talaga siya for trail. So kung magko-cornering ka sa streets, medyo mahirap at delikado siya. Hindi siya ganong kakapit. Pero kung sa mga putikan to, ay siguro hindi kay papalyan ito. Yan, pero since yun nga, hindi tayo magta-trail, wala tayong plano mag-trail. Pasok na pasok kasi to si Dante sa current lifestyle na ginagawa ko sa pagbo-vlog and pagta-travel kung saan-saan and puro province. And lalo na dito sa Bulacan. Alam nyo naman ang Bulacan na bansagang Dubacan. Joke lang po. Pero half met. So yun. So nakakatuwa. Sobrang sarap gamitin ito ni Dante dahil grabe, tinan nyo naman yan, no? Di niya iniinda yung mga lubak, mga tol. Yan, di ko na kailangan tumayo nga eh. Sobrang ganda ng play nung shocks niya. And so far, ang first upgrade natin dito kay Dante is yung side mirrors niya. Kung babalikan nyo yung previous video natin. So yan, eto, meron tayong side mirror na bago. Use your side mirrors, you tell me. You know? Joke lang. So ayan, may side mirrors tayo na smoke. Ayan, from smoke. Yan, kung gusto nyo din ng ganito ka-astig na side mirrors, universal to mga tol, so pwede to kahit saang motor. Lalagay ko sa description yung link kung saan nyo mabibili. Available din yan sa Redefined Plus. Yan, so far talaga na-enjoy ko. Kasi na-enjoy ko to si Dante kasi this is one of my dream bikes nung kabataan ko mga tol. Gusto ko ng ganitong motor eh. Tapos yun nga, Supermoto build. Na-inspire ako dahil kay kay Mas Rider Black. Kaya shoutout sa mga batang 90s dyan na favorite si Kamen Rider. Ayun, si Bottle Hopper kasi is I think it was sa Suzuki na motor yun, yung base bike ni Bottle Hopper, I think not sure. Tapos yung si road sector niya, yung sport bike niya is I think it's a Honda bike siya. So ayan, hindi ko na sure, sobrang tagal na nung na yun palabas, pero yun talaga yung reason kung bakit ako naging fascinated sa mga motor is si Kamen Rider. So ngayon mga tol, ay nandito tayo sa MacArthur Highway. Ayan, so syempre hindi na tayo naka big bike, so hindi na tayo pwede dumaan sa expressway. Pero alam nyo ba mga tol, MacArthur Highway from Bulacan to Balintawak is mas maikli ang kilometers niya actually. 20 plus kilometers, I think 25 kilometers from Tabang to Balintawak. Yan, pero pag nag-expressway tayo from Tabang to Balintawak is 45 kilometers. 'Di ba? Half yung natipid mo. Yan, although syempre kung naka big bike ka, mas mabilis yung doon. Dito kasi maraming mga traffic light, mga intersection. Ang gusto ko dito is marami kang pwedeng ma-stop overan, 'di ba?
Ayun, just in case may problems or whatnot, yung gusto mong mag-stop over, at mas marami kang nakikitang view kapag hindi sa expressway. Ayun, tsaka masaya. Challenging yung pagdadrive. Pero grabe, sobrang challenging kung naka big bike ka at sa ganito ka dadaan. Ako, don't suggest na sa ganito ka dumaan. Grabe, ang hirap. Na experience ko na yun, na dumaan ako dito na naka big bike. So eto si Dante, sobrang nimble, madali siyang isingit. Yan, pero syempre singit responsibly mga tol. Huwag tayong pabara-bara sa pagsingit. We already had our kamote days before. So yan, mga mistakes na yan, huwag nang uulitin. Yung mga nakikita natin sa daan. Let's set a good example para walang papamarisan yung iba, di ba? Maluwag-luwag yung ano ngayon, MacArthur. Promise, ang sarap talaga nitong gamitin mga tol. Malakas yung hatak niya. So chill lang, chill riding lang. At ewan ko, sa akin lang hindi ako nangangawit sa kanya, hindi comfy ako sa kanya. Sabi nila masakit daw sa puwet pag long ride, I don't know, pero sa akin parang okay naman. Okay naman siya na ano. Kasi nung inuwi ko to, long ride kasi it's from Makati. Nakuha natin to from Buendia, Makati. From Honda Buendia Big Bike sa Makati. Layo nun. So almost 60 kilometers yung biyahe papunta, balik ng Bulacan. Nag-enjoy talaga ako sa kanya. Nakakapanibago lang dito, alam nyo mga tol, kung ano, etong pindutan. Kasi ito yung busina niya nasa taas, tapos ito yung signal light. So sanay tayo na yung signal light nandito sa taas busina yun nandito sa baba, kagaya nitong ignition button, di ba? Pero dito baliktad, kaya una bumubusina, sabi ko wala, sira ata nung pala signal light. Yun lang. So yun lang yung ano, I think masasanay din ako. So yun lang naman yung nakita kong kakaiba dito sa kanya. Tapos syempre ito, I think hindi mo pwedeng sabihin na for beginner rider din nung ganitong motor dahil wala siyang gear indicator mga tol. Hindi mo makikita kung naka first gear ka or second gear ka. Yan, ang makikita mo lang dito kung naka neutral ka, lilitaw may neutral indicator dyan. Pero sanay ako sa ganyan na driving style mga tol, na parang you ride as one with the bike. Mapapakiramdaman mo siya, alam mo kung anong gear ka na, kahit di mo na tinitignan yung panel. Nung dati ang gamit ko ay R6, yun walang gear indicator din yun neutral lang. Nakikita mo lang dun yung fuel. Yan, kagaya nito, ganito digital panel siya. Kailangan kabisado mo, napapakiramdaman mo yung motor. So sa akin di naman naging mahirap yun dahil marunong ako sa ganung klase ng motor. Actually natuwa nga ako nung nagkaroon ako nung Benelli 502C natin na si Blake. Yun, may gear indicator kompleto. Yung panel nun, kita mo talaga lahat ng information that you need. Temperature, fuel, tapos gear indicator, nandun lahat. Check engine. Dito meron din naman nun. Yung ang wala lang talaga is yung sa gear indicator and yung sa temperature niya. Yun yung wala dito. So kung hindi kayo marunong tumansya kung ano yung gear niya, medyo mahihirapan kayo sa kanya. Sobrang solid ng motor na to. Sa throttle response niya, responsive naman siya mga tol, grabe. Hindi mo nga akalain grabe, 150cc lang to pero ganito siya ka-responsive Noong unang beses ko nga siyang ginamit, nagulat ako sa kanya kasi napapawili siya. Pero syempre kung top speed ang labanan, hindi ito lalaban ng top speed. Hindi ko pa kasi siya pwedeng ibira kung saan yung ita-top speed niya. Pero may nakikita ako mga videos nito, I think 110, 115 or 120. Ayan ang nata-top speed nila. Naka supermoto wheels na yun. I think yung pinaka makapal pa. Uy, shit. Nako. Ingat-ingat tayo mga tol, grabe yan. Banggaan pala yun, kaya pala nakahinto.
Sobrang sexy ng bike na to mga tol. Ang dali niya, sobrang nimble, ang daling isingit, napakagaan. Alam niyo yung feeling mga tol na nagda-drive ng fat bike. Kasi before we are using fat bike kami ni Coach Angel, yan, parang ganun lang yung feeling. Pinagkaiba lang motor siya, syempre mas malakas siya umatak. Kasi fat bike sinisikat yun eh. Pero yun, ganun yung feeling, ganun kagaan. Ganun siya kagaan dalhin. Sobrang sarap, nakaka-enjoy ito. Pwede pala itong ibiyahe ng Baguio or Pangasinan na isang full tank lang, I think. Sabi nila, mayroon akong napanood na video, sabi 50 kilometers daw to per liter. Grabe, solid. So kung ganun, 300 kilometers ang kaya niyang itakbo. Pero I think 40 is reasonable at sobrang tipid na nun mga tol. Sa big bike kay Blake, nung nagpa full exhaust ako kay Blake, 25 to 28 depende sa sa biyahe that time. Yan. At kung may mga nagpapabomba-bomba no, nung hindi pa napapalitan yung exhaust niya, siya 30 to 35 kilometers per liter. Ganon din katipid. Yun actually, yun yung isa nakakatuwa doon sa kay Blake eh. For a big bike, sobrang tipid niya. And also, ang laki ng tank eh. 21 liters mga tol. Kaya mabigat talaga siya. It's a heavy ass bike. Or anyways, ayan congratulations sa bagong owner ni Blake natin. Ayan. Ingat kayo lagi Blake ah. Shoutout sa inyo. So dito na tayo kay Dante. Bigyan natin sticker sila Toy. Natin sila. Hi. Welcome. Itetest pa natin siya ulit sa susunod mga tol. Yun talagang yung kapag naka supermoto wheels na siya. Titingnan natin kung may pagbabago ba sa kanyang fuel consumption. Pero for now, I'm happy sa fuel consumption nito. Grabe, ang late nitong machine mga tol. Pero ang layo ng pwede niyang marating. Amazing. Yun nga lang, medyo lang dito mga tol, tahimik siya, di tayo naririnig. Kaya dapat kapag ganito yung bike mo, singit ka responsibly. Isa pa maganda dito kay Dante mga tol, naka quick shift to. Pero yung paangat lang, downshift hindi. Kailangan mo mag clutch pag downshift. Pero pag upshift na umarangkada na, no need na yan, kagaya niyan. Diba? Pwede kang mag-cambio. So quick shifter siya pataas. Pero pag pababa, hindi mo siya masi-shift. You need to use a clutch. Yeah. Ay. Tapos kumpara sa mga previous model ng CRF, ito ay naka-fuel injected na. Pero actually yung itsura nito mga tol, this is the 2022 and 2023 model. Yan, yung itsura nung mga model na yun, ganun yung itsura niya ngayon. Hindi pa sila nagre-release ng panibagong look for 2024 at 2025. So kung makakabili ka nito sa taon na to or last year, it's the same look as the 2022 and 2023 model. I think ngayong 2025 sa ibang bansa sa Thailand or India, nag-release sila ng military color nitong CRF 150L. Dito sa atin sa Pinas, ang available is yung red, blue, white. Ito yung original Honda color, signature color nila. Then white, black, orange, tsaka yung black, red. Yun yung na-release nila dito. Gusto ko sana yung black, red eh. Yan. Kasi gusto ko talaga yung pula is accent lang. Black talaga yung base color. Pero let's see kung ano magiging transformation nito ni Dante sa atin. Ganda ng engine brake niya. Problem lang dito sa current na wheels niya, kapag ganitong kasmooth yung kalsada, parang feeling mo dudulas eh.
Yun nga kasi nga ano siya built for trail talaga dun siya mas kakapit. Kunwari sa Marilaki magko-cornering ka, medyo katakot i-corner to doon. Although this is a dual sport bike, magaan siya. Kung talagang skillful ka na rider, magagawa mo yun, malulusutan mo yun, mga tight cornering, kahit hindi ka naka street tires. Pero para sa atin na hindi naman tayo expert on trail riding, talagang pang chill ride lang tayo, at ibabase natin yung gamit ng motor base sa kung ano yung ginagawa natin. So di man natin kailangan mag ganon. Siguro kung gusto ko yun masubukan, dadalin ko sa track itong si Dante kapag naka street tires na siya. Yan. Pero like what I've said, this bike is not built for mga top speed na yan. This is built for paghatak talaga sa ohunan, sa quick turns, tight cornering, yan. So ganun siya. So buti na lang naggawa ng nito, street legal version, yan, kagaya nito ni Dante, na merong signal lights and headlights. Yan, pwede mong kabitan ng side mirrors para magamit sa streets like a normal motorcycle. Sa vibration mga tol, meron din siyang vibration lalo especially kung nakasagad ka na sa gear. Like what I've said, di naman tayo mag racing Ang habol natin ay makarating tayo sa ating pupuntahan ng safe and nag-enjoy tayo sa biyahe. Super chill. Yun yung mahalaga mga tol. Yun, malapit na tayo dito sa may monumento. So nasa may Grace Park yun yung pupuntahan nating shop ni Enduro Moto. So dito na tayo sa Monumento Circle. Papunta daw tayo, sabi ni Maps, ni Google Maps, sa may daw, pa EDSA. So third exit. So pupunta tayo pa EDSA. Turn right after Big Orange. Saan ba yung Big Orange? Ito ba yun? Turn right dito. Yan. Sundan natin si Maps. Turn left. Saan ba yan? Dito siguro. Dito nga. What? Ito ba? Turn right. Hirap na hindi natin nakikita yung mapa, na papakinggan ko lang sa headset mga tol. Susunod, maglagay tayo dito ng niya, cellphone mount, para makikita natin yung daan. Baka dito sa Caloocan meron nun. Nandito ang parang haven ng mga parts ng motor. San Diego Street, turn right daw. Okay. Turn left, 10th Avenue. Nagbase lang ako sa dinidikta ni Map sa tenga ko mga tol. So sana yung matunto natin. 8th Avenue, ito na ba yun? Di pa ata. Ay. Yun. So turn left tayo dito. Ayun, bili yan ng parts ng motor dito. Turn right daw tayo sa 3rd Street. Ito na ba yun? Lapit na daw. Pasan kayo dito? Dito ako sa may di ko alam. Ito yung tinuro ng mapa. So ayun mga tol, pauwi na tayo. Naubusan ako ng battery dito sa camera, kaya nag-charge pa ako dito. Ito lang pagka naka-lower displacement ka, tingnan nyo yung parking ng mga motor dito, di ba? So talagang hindi ubra talaga na mag-park ang mga big bike, kasi sisiksik talaga, mahirapan lumabas. So I think pati nga ito mahihirapan ako ilabas to si Dante dito. Let's see how it goes. Easy naman pala. Basta na-park mo siya ng maayos, I think it's easier.
So yun naman talaga makalabas. So yan, going back to Bulacan. So yan lang ang problema. So hindi ko na na-shoot yung kanina, yung pag-uusap namin ni Brother Lloyd, yung mag-aayos ng wheel set nito ni Dante. Kasi nga yan, naubusan tayo ng battery nitong camera. So nag-charge pa tayo. Well anyways, update ko kayo sa part 2 ng vlog natin on the Supermoto project para dito kay Dante. So ayan, pabalik na ako ng Bulacan. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. Malay nyo soon, dahil sa matindi nyong love at support sa inyong Coach Red Motorapy, ay magkaroon tayo ng mga extra batteries, di ba? So ngayon, tsaga-tsaga lang muna tayo kung ano yung meron, pero at least makakapaghatid ako sa inyo ng magandang information kung gusto nyo rin mag-build ng Supermoto in the future, di ba? So yun lang muna mga tol. Once again, this is your Coach Red of Red Motorapy. Let's live and fight for every next day. Ride safe mga tol. See you on the next one. Ito naman ang perks of having a lower displacement bike, and especially dual sport bike. Hindi nakakangalay isingit. Ang dali niyang isingit actually. Para lang ako nakabisikleta, yung fat bike. So yun lang, ingat tayo sa biyahe mga tol. Love you all.